mawala ng loob. Verse 4, 1 to 6. hindi pa kayo umaabot sa pagbubuwis ng dugo sa pakikipaglaban ninyo laban sa kasalanan. Verse 5, at nakalimutan na ninyo ang paalaala na parang sa mga anak sinasabi, anak ko, huwag mong maliitin ang disiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay kanyang sinasaway. Verse 6, sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina at pinapalo ang bawat tinatanggap niya bilang anak. So let's bow down our head and let us pray. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong gabi na muli kami po ay magkakasama upang pag-aralan po ang inyong salita. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na narito. Buksan niyo po ang aming puso't isipan nang sa gayon maunawaan po namin ang nais niyo pong iparating ngayong gabi. Salamat po sa inyong kabutihan, O Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. The Christian life is a race. Sino po ang mag-a-agree na ang buhay mananampalataya ay isang takbuhin? Ito po ay isang course na kailangan po nating daanan. Yung writer po ng Hebreo, ang sabi niya, if we're going to run a Christian life, we must keep our eyes carefully. Focus on Jesus. Kung gusto na po natin magtagumpay sa ating buhay mananampalataya, dapat ang ating pong paningin ay nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Focus on Jesus. So, reminder po to sa bawat isa sa atin na huwag po nating hayaan na lumihis po tayo ng landas at hindi natin makita ang pinatatakbuhan ng Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay natin na we get off track. Why? Because nakikita po natin sa ating takbuhin, marami pong ino-offer ng mundo. Nandyan yung trabaho, kaya na-off track. Nandyan yung kabisihan natin sa buhay, kaya na-off track. Ang sabi, sa isang takbuhan, huwag po natin kakalimutan na meron pong simula. Sino po sa atin dito na nagsimula na kasama po ang ating Panginoong Hesukristo? Amen. Kung nagsimula po tayo ng January na kasama po ang ating Panginoon, magtapos po tayo na kasama siya. Kaya nga po, ang unang punto na natin is start well. Magsimula tayo ng mabuti. Magsimula po tayo ng maayos. Since the Christian life is a race, let's examine our race course. Kung sa tingin po natin, ang buhay pananampalataya ay isang takbuhan, dapat lagi po nating sinusuri ang ating race course. Kasi sa takbuhan, dapat alam natin na nagsisimula tayo. Hindi lamang nagsisimula, meron din po itong pagtatapos. Ito po ay nagsisimula kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang pinaka-starting point ng buhay mananampalataya. Bago po tayo tumakbo sa takbuhan ng buhay, kailangan po natin magsimula ng tama. Diba kapag nagbotonis po tayo ng damit, kapag hindi pantay sa taas, pagdating sa baba, hindi rin siya pantay. Ibig sabihin, kapag mali ang umpisa, mali rin po ang
ending. Pero, kapag tama ang simulan natin sa Panginoon, ano man po ang pagsubok na pinagdadaanan natin, ang puso po natin ay laging nakaangkla sa ating Panginoon. Kahit marami pa pong pagsubok ang pinagdadaanan natin, kahit ano-ano pa yung mga sinasabi ng kaaway sa atin na ganito tayo, ganyan ka, but you know what, hindi po tayo magpapa-apekto kasi maliwanag po sa atin kung saan tayo tumatakbo. Marami pong mga mananampalataya na nauna sa takbuhan pero nahuli. Marami pong mga mas naunang nakikilala ang Diyos pero naiwan. Bakit naiwan? Kasi tumingin po sa kapwa mananampalataya. So how do we run well? Paano ba tayo tatakbo? Ano ba ang nagpapabagal sa ating mananampalataya? So let's imagine, yung isang taong nakatakbo habang tumatakbo. At marami po siyang bit-bit o dala-dala. Sino po ba sa inyo ang tatakbo na nakatakbo? Mabilis po ba tumakbo kapag nakatakbo? For sure, mabagal. Lalo na marami pa po tayong bit-bit. Marami pa po tayong dala-dala. Dapat tatakbo tayo na walang mga bagay na nagpapabigat sa pagtakbo natin bilang mananampalataya. So ngayon, how do we run well? Paano ba tayo tatakbo? Ang sabi po dito sa Hebrews 12 verse 1, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Sa Tagalog, kaya yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumitigil sa atin, at buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ang sabi po ng Bible, tanggalin daw po natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin, at buong tiyagang tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. So, sino po sa atin ang mag-a-agree na may mga nakatingin po sa atin? Sa bawat salita natin, meron pong nakikinig. At sa bawat post po natin sa social media is meron pong nagbabasa. Merong nakakakita. May mga nakatingin po sa atin at magsasabi sa atin, ay, ganito ka, ganyan ka. May nakatingin po sa bawat ginagawa natin. Pero dito, ini-encourage tayo, ang sabi, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Mga kasalanang nagpapabagal ng ating pong takbuhin sa ating Panginoon. Mga bagay, mga balakid na kung saan hindi nalulugod po ang ating Panginoon. Mga bagay na nagpapabigat. Bakit hindi po tayo makatakbo ng maayos? So ano po ba ang nagpapabagal sa atin? Ano po ba ang kasalanang hindi pa po natin na-surrender sa ating Panginoon? Kasi sa takbuhin po natin, ang Diyos po laging nakatingin. Huwag na po tayong gumawa ng mga bagay na magpapahiya sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Bible, let us run with endurance the race that is set for us. Kapag tumatakbo po tayo, tumakbo po tayo na kung saan ang paningin po natin ay nakatuon sa ating Panginoong
Hesus Kristo. Yun po ang sabi ng Biblia. Number 2, run well. Takbo ng maayos. Ang sabi ng Bible, we need to run with endurance. Kailangan may pagtitiis. So, tingnan niyo po yung mukha ng katabi niyo. Marami na po ba yung tiniis? Marami na po ba yung pagtitiis na ginawa sa buhay niya? Kung tumatakbo ka rin lang naman, magtiis ka. Magtiis po tayo. Dahil sa bawat pagtakbo po natin, marami pong bumabato sa atin. Marami pong pumupukol sa atin ng mga kasinungalingan. Ay, ganyan yan. Yung meron yan mga hidden sin. Ang tao yan, ganito yan. Pero kapag pinansin natin lahat ng pagpukol, pag pinansin lahat ng sasabihin nila, hindi po tayo makapunta sa lugar na dapat nating puntahan. Sapagkat, bakit? Ang bagal natin. Kasi, tingin tayo ng tingin. Tingnan po natin sa nangyari po kay Peter sa Matthew 14, verses 29 to 30. At sinabi niya, halika. Kaya't lumabas si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nang siya'y nagsimula ng lumubog, sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Nakalakad naman si Pedro habang nakatingin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pero nung tumingin siya sa alon at hangin, nagsimula po siyang lumubog. Kapag ang focus natin ay ang ating Panginoon, kaya po natin lahat ng bagay. Wala po imposible. Pero pag mas nakatuon po tayo sa problema kaysa kay God, nalulunod tayo. So sa kwento ni Peter, nandyan na talaga ang alon. Kahit pa naglalakad siya sa tubig. So, ibig sabihin, ang problema, nandyan na talaga yan. Hindi ibig sabihin na may Diyos tayo ay wala na po tayong mga pagsubok. Ang tanong, saan ka nakafocus? Saan tayo nakatingin? Kung saan ka tumingin. So, ibig sabihin, ituon natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus kahit sa gitna ng problema. Hindi natin control ang alon, pero control po natin kung saan po tayo titingin. Amen? Meaning, kahit gaano karami, kabigat ang ating problema o pagsubok, ang focus po natin ay si Lord. Hindi po ang sitwasyon natin. Meaning, si Jesus po ang author and perfecter of our faith. Siya ang nag-umpisa ng pananampalataya natin at siya rin po ang magtapos nito. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-iisa sa spiritual journey natin. So bilang mga mananampalataya, tumakbo po tayo na ang focus natin nandun sa dulo ng ating pong takbuhin. Because great racers develop endurance. Ang mananakbo, yung dakilang mananakbo sa takbuhing inilagay ng Diyos sa atin, ang nadidevelop, ang nanunurture po sa atin ay ang pagtitiis sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. So, sino po dito ang may mga mabibigat na pinagdadaanan ngayon na hindi lang nagsasalita, tahimik lang? Lahat po tayo ay mayroong mga silent battles. Silent battles within the family, silent battles within the office, and sometimes, ang silent battles po natin ay ang ating sarili. Christianity is not 100-meter dash. Christianity is a marathon of endurance. Ibig sabihin, habang nabubuhay po tayo, tumatakbo tayo na ang Panginoon nag-aabang po doon sa finish line.
alam na po natin na ang katotohanan na pagkatapos ng takbuhin natin sa mundong ito, yung hinahanda po ni Lord, yung piniprepare ni Lord na sa taong ang buong pagtitiwalang nilagay niya sa atin. Sa mundong ito, maraming talunan sa paningin ng iba. Pero kapag unti-unti po nating namamatay po ang ating dating pagkatao at hinahayaan po natin ang ating Panginoon na mag-change po sa atin, sa ating puso at ating kaisipan. Maniwala po tayo na ang bawat pagsusumikap natin sa labanang nasa ating harapan, kita po ni Lord. Hindi po lingid sa Kanya ang lahat. Kita niya ang bawat paghihirap natin. Ang audience na nag-iisa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po. God bless everyone.